Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Mga kapatid, tayo nagkakatipon dito ngayon sa pagpasalamat sa Diyos sa lahat ng mga biyayang Kanyang ipinagkaloob sa atin. At meron din tayong daladalang kanya-kanyang kahilingan sa ating mga puso, para sa ating sarili, para sa ating mga mahal sa buhay na nasa banig ng karamdaman, para sa ating mga natatanging kahilingan. Atin din pong isinasama ang mga kahilingan ng ating mga kapatid na nakaantabay o nakikiisa sa atin ngayon sa pagdiriwang nitong banal na misa sa lahat ng social media platforms ng Pambansang Dambana ni Padre Pio. Mga kapatid, aminin natin ngayon ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Tayong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ginagawa mong kami magkaisa ng kalooban. Ipagkaloob mong ang iyong mga utos ay aming mahalin, ang iyong mga pangako ay hangarin naming tanggapin, upang sa anumang pagbabago sa paligid namin, manatiling matatag ang aming loobin, sa tunay na kasiyahang matatagpuan sa iyong piling. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang simula ng aklat na sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Tesalonica. Mula kina Pablo, Silas at Timoteo, sa simbahan ng Tesalonica, mga hinirang ng Diyos Ama at ng Panginoong Hesukristo. Sumainyo nawa ang pagpapala at ang kapayapaan ng Diyos Ama at ng Panginoong Hesukristo. Dapat kaming magpasalamat sa Diyos tuwina dahil sa inyo, mga kapatid. Matuwid na gawin namin ito sapagkat patuloy na tumatatag ang inyong pananalig kay Kristo at patuloy ring umaalab ang inyong pagmamahal sa isa't isa. Ipinagmamalaki namin kayo sa lahat ng kaanib sa simbahan ng Diyos dahil sa inyong pananampalataya at pagtitiis. Sa kabila ng mga pag-uusig at mga kahirapang dinaranas ninyo. Ito ang katunayan ng makatarungang hatol ng Diyos na kayo'y ariing karapat-dapat sa Kanyang kaharian nang siyang dahilan ng Kanyang pagtitiis. Naway maging karapat-dapat kayo sa pagtawag niya sa inyo at ipagkaloob nawa niya sa inyo sa pamamagitan ng Kanyang kapangyarihan. Ang lahat ng mabuti, niyong hangarin at lubusin ang inyong mga gawang bunga ng pananampalataya. Kung magkagayon,
Mabibigyan ninyo ng karangalan ang pangalan ng ating Panginoong Hesus, at kayo naman ay bibigyan din ng karangalan ayon sa kagandahang loob ng Diyos at ng Panginoong Hesukristo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Sa lahat ay pinahayag, gawa ng poong nagligtas. Sa lahat ay pinahayag, gawa ng poong nagligtas. Purihin ang Panginoon, awitan ng bagong awit. Panginoy papurihan nitong lahat sa daigdig. Sa lahat ay pinahayag, gawa ng poong nagligtas. Awitan ang Panginoon, ngalan niya ay purihin. Araw-araw ang ginagawang pagliligtas ay banggitin. Kahit sa ay ipahayag na ang poon ay dakila, sa madla ay ipahayag ang dakila niyang gawa. Sa lahat ay pinahayag, gawa ng poong nagligtas. Ang poon ay tunay na dakila, marapat na papurihan. Higit sa sinumang Diyos, siya dapat katakutan. Ang Diyos ng sanlibutay, pawang mga Diyos-Diyusan. Ang poon laang may likha ng buong sangkalangitan. Sa lahat ay pinahayag, gawa ng poong nagligtas. Ang lahat po'y magsitayo. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus, sa aba ninyo mga iskriba at mga pariseyo, mga mapagpaimbabaw, hinahadlangan ninyo ang mga tao upang hindi sila mapagharian ng Diyos. Ayaw na ninyong pasakop sa paghahari ng Diyos, hinahadlangan pa ninyo ang ibig pasakop. Sa aba ninyo, mga iskriba at mga pariseyo, mga mapag-imbabaw, inuubos ninyo ang kabuhayan ng mga babaeng balo at ang sinasangkalan ninyo'y ang pagdarasal ng mahaba. Dahil dito, lalo pang bibigat ang parusa sa inyo. Sa aba ninyo, mga iskriba at mga pariseyo, mga mapagpaimbabaw, nilalakbay ninyo ang karagatan at ginagalugad ang buong daigdig. Makahikayat lamang kayo ng kahit isang hintil sa pananampalatayang Hudyo. At kung mahikayat na'y ginagawa ninyong masahol pa kaysa inyo, kaya't nagiging ibayo ang dahilan para siya'y parusahan sa impyerno. Sa aba ninyo, mga bulag na taga-akay, itinuturo ninyo na kung ipanumpa nino man ang templo, walang anuman ito. Ngunit ang ipanumpa ay ang ginto ng templo, dapat niyang tuparin ang kanyang sumpa. Mga bulag, mga hangal, alin ang mas mahalaga, ang ginto o ang templong nagpapabanal sa ginto? Sinasabi rin ninyo na kung ipanumpa nino man ang dambana, walang anuman ito. Ngunit kung ang ipanumpa ay ang handog na nasa dambana, dapat niyang tupdin ang kanyang sumpa. Mga bulag, alin ba ang mas mahalaga, ang handog o ang dambanang nagpapabanal sa handog?
Kaya nga, kapag ipinanumpa ni numan ang dambana, ipinanunumpa niya iyon at ang lahat ng handog na naroroon. Kapag ipinanunumpa ni numan ang templo, ipanunumpa niya iyon at ang tumatahan doon. At kapag ipinanumpa ni numan ang langit, ipanunumpa niya ang trono ng Diyos at ang nakaluklok doon. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang mapagpalang tanghali, mga kapatid. Ngayong araw ay tayo nagkakatipon dito, gaya ng sinabi ko kanina sa introduction, meron kayong kanya-kanyang kadahilanan kung bakit kayo ay nandito sa pambansang dambana ni Padre Pio. At alam natin na ang Diyos lang ang nakakaalam kung anuman ang inyong mga adikain, anuman ang nilalaman ng inyong puso, anuman ang inyong kahilingan sa Diyos sa pamamagitan ni Santo Padre Pio. Mga kapatid, noong Sabado ay binasa natin ang Ebanghelyo ni San Mateo, Kapitulo 23, versikulo 1 hanggang 12. Narinig natin doon kung paanong tinuligsa ng Panginoong Hesus ang mga iskriba at mga pariseyo dahil sa pag-uugali nilang mapagkunwari. Sila'y tinuturing na hindi isinasabuhay ang kanilang pinapangaral na mga salita. At sa araw na ito, narinig natin na tila hindi pa rin kalmado ang tinig ni Jesus na pinagsasabihan ang mga pariseyo at mga iskriba, mga mapag-imbabawo at hindi gumaganap ng tungkulin na mag-akay ng tao tungo sa Diyos. Narinig natin na sinabi ni Jesus, sa halip ay mas papalayo at mas masahol pa kaysa kanila ang ginagawang masama. Sa panahon ngayon, hindi lang ito para sa mga matataas na tao o leader sa lipunan o sa simbahan. Lahat ng sinabi ni Jesus ay isang babala para sa ating lahat. Kawawa tayo kapag nakalimutan natin ang ating responsibilidad bilang Kristiyano. Ano nga ba ang pagiging isang Kristiyano? Sa salitang Ingles, ang salitang Kristiyano ay, alam natin, it is Christian. No? And Christian is divided into two words. No? The root word and the suffix. No? The root word of the word Christian is Christ. Tapos ang kadugsong ay I-A-N. Kung wala po si Kristo sa buhay natin, I-A-N po tayo. Ano yung I-A-N? I am nothing. I am nothing. Wala po tayong kabuluhan kung wala si Kristo sa buhay natin. Kaya tayo tinatawag na Kristiyano. At bilang Kristiyano, meron tayong dalawang tungkulin. Una, ang tunay na Kristiyano ay sumusunod kay Kristo. Christ is the beginning and the end of our being Christian. Ano ba ang kakanyahan ni Jesus? Mapagkumbaba. Hindi nagyayabang at hindi inaangat o nagmamalaki sa iba. Nagsisilbi sa kapwa para sa ikabubuti at sa kapakanan ng iba kahit na hindi unahin ang sarili. Pangalawa, ang pag-aakay ng ibang tao upang tularan at sundan si Kristo. Ang ating pagiging Kristiyano, mga kapatid, ay ang pagsasabuhay ng katuruan ni Jesus. At ito ay para maging daan tayo ng kabutihan ng ating kapwa. Kaya lang ang mundo ngayon
ang mundo ay makasarili. Hindi pala ang mundo. Ang tao sa mundo ay makasarili. Ako muna. Pag may sobra, di meron kayo. No? Pero ipinaparinig, ipinapaalala sa atin ni Jesus na ang pagiging Kristiyano ay inuuna muna ang kapakanan ng kapwa kasi yun ang kanyang isinabuhay. Inalay niya ang kanyang buhay para sa ating lahat. Ang sabi ni Jesus, there's no greater love than to offer your life for your friend. Ang sarap siguro pag lahat tayo ay iniisip ang kapakanan ng ating kapwa. Walang magugutom, walang malulungkot, walang magkukulang kung ang lahat ay ang kapwa ang iniisip. Mga kapatid, napapansin mo ba kung ano ang pagbabago at kinahihinatnan ng mga taong nakapaligid sa iyo o ng taong kinakausap mo at malapit sa iyo? Nagiging mas mabuti ba sila na tao sa pamamagitan mo? Natutulungan mo ba silang mapalapit kay Jesus at makagawa ng mabuti? Ang favorite pastime nating mga Pilipino ay ang pag-usapan ang buhay ng ating kapwa. Di po ba? Ang sarap pag-usapan ng buhay ng may buhay. Ngunit, sa inyong pagchichismisan sa buhay ng inyong kapwa, saan kayo nakakakita na ang pinagchichismisan ay ang mga kabutihang nagawa ng kanilang kapwa? Walang nakikipagchismisan na mabuti ang tema, na mabuting buhay ang pinag-uusapan. Kasi boring. Pero kung ang baho ng iba ang ating pinag-uusapan, ang sarap pag-usapan. Makamundong bagay o material na bagay ang ating pinag-uusapan. Makamundo at napapag-usapan ba natin si Jesus at ang ating pananampalataya kapag tayo ay nag-uumpukan? Saan kayo nakakakita na nag-uumpukan na ang pinag-uusapan ay pananampalataya? Ang pagpapatibay ng pananampalataya. Sana meron. Ang Pariseo at ang Iskriba noong araw ay puro panlabas at pakitang tao lamang. Pinapakita nila sa iba na sila ay mahabang magdasal at sumusunod sa Diyos. Ngunit sa loob ay walang tunay na pananampalataya. Bakit? Dahil wala silang awa sa ibang tao. Wala silang habag. Wala silang concern sa kanilang kapwa. Mga kapatid, ito ang mahalagang aral ng ating mga pagbasa ngayon. Hindi madaling magiging Kristiyano kasi may kaakibat itong responsibilidad. Subalit, kung gaya ni San Pablo sa ating unang pagbasa, sana ay mapuno din ang puso natin ng pasasalamat. Walang hanggang pagpupuri sa Panginoon sapagkat nakita natin at nadama ang kabutihan ng Diyos sa atin kapag pupunuin natin ang puso natin at sarili ng mga positibong bagay. Papuri at pasasalamat ay magiging magaan ang ating pagtulong at sakripisyo para sa ating kapwa. Sa mundo natin ngayon, sa inyong mga sarili, sa inyong mga puso, may mga Pariseo pa ba at Iskriba na naghahari sa inyong puso? Sa anong paraan? Paano natin ito maiwawaksi at malalabanan? Isa lang po ang kasagutan. Hingin natin ang tulong ng Diyos at ibigay sa Kanya
ang lahat ng ating kahinaan. Gaya nga ng sabi, it is when I am weak that I become strong. Let that be our prayer sa ating pagpapatuloy ng ating banal na pagdiriwang. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Ang lahat po ay magsitayo. Manalangin kayo mga kapatid, o mga paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, pinagkamit mo kami ng iyong pagkupkop, pakundangan sa isang pampalagiang paghahandog. Kaya't sa iyong sambayanan ay iyong ipagkaloob ang pagkakaisa at kapayapaang nagbubuklod. Bunga ng aming mga alay na iyong ikinalulugod. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong ito'y aming maihayag, kahit na ito'y walang anumang maidaragdag sa kadakilaan sa iyo'y likas. Sa pagpupuri namin, ang nakikinabang ay kami ring iyong pinakikiharapan sa pamamagitan ng iyong anak na minamahal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Kung hindi po kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman, matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin.
Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Papa, ni Gilbert na aming Arsobispo, ng Tanang Kaparian, ng mga reliyoso, ng mga pinuno ng aming sambayanang Kristiyano, at kaming lahat na nagkakatipon dito. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan at pagindapatin mo kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Berheng Maria na ina ng Diyos, kaisa ni San Jose ang kanyang kalinis-linisang esposo, kaisa ng mga apostol, ni Santo Padre Pio at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubilin ng nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at
Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. At pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Puno ng pag-ibig sa inyong mga puso at masayang ngiti sa inyong mga labi, magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi po kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Mga kapatid, eto si Kristo, ang Kordero ng Diyos. Siyang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Isang paglalakbay ang buhay. Sanga-sangang landas ay may kahirapan. Umay lungkot o panganib sa'yo'y biglang dumalaw. O kung ikaw
ang isasagawa pong second collection ay ginagamit para sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa mga pangangailangan ng matatanda at may sakit na mga pari ng Archdiocese ng Lipa. Salamat po sa inyong handog. Ang lahat po ay magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, lubusin mo sa amin ang kagalingang bigay ng iyong pag-ibig na ngayon ipinagdiriwang at kami naway magkaroon ng ganap na kaunlaran upang sa lahat ng aming pinagkakaabalahan, ikaw ay aming mabigyang kasiyahan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sabay-sabay po nating dasalin ang panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Padre Pio, taga Pietrelcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa, sa tuwina ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan, puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu, at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Amen. Ang lahat po'y magsiupo para sa ilang patalastas.
Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad po namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita dito sa National Shrine. Ikalawa, sa pagnanais nating palawakin ang dokumentasyon at datos ng mga pilgrims and devotees na bumibisita sa pambansang dambana, kami po ay nag-aanyaya sa inyong lahat na makilahok sa ginagawang pagkalap ng impormasyon na makakatulong sa pagpapaunlad ng ating turismong pangsimbahan. Makikisuyo po kami na pakiscan ng QR code na inyong makikita sa paligid ng simbahan at pakikumpleto ng mga impormasyong kinakailangan. Makakaasa po kayo sa aming pag-iingat ng private information na inyong ibabahagi bilang pagsunod sa batas ng Data Privacy Act of 2012. Ang inyong pakikiisa ay malaking tulong at susi sa tagumpay ng proyektong ito. Ang susunod pong misa ay sa ganap na 2 ng hapon. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating mga simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos amang makapangyarihan upang tayo ay maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, imahen, dasalan na nagpapaalala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin, upang lahat ng dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Abagi noong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Abagi noong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Atin na ipagdiwang ang banal na misa, humayo kayong taglay ang kapayapaan upang ang Panginoon ay mahalin at paglingkuran. Salamat sa Diyos.